Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ikaw ba'y nababalisa o nag-aalala? Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na merong talinghaga na kwento si Jesus. Meron daw isang magsasaka na naggasik ng binhi. Yung iba ay napunta sa daanan, yung iba ay napunta sa mabato, yung iba ay napunta sa matinik, at yung iba ay napunta sa matabang lupa. Dito makita natin, gustong pag-usapan natin yung napunta sa matinik, na kung saan ito ang mga taong nakatanggap ng salita ng Diyos. Pero dahil sa mga pag-aalala, yung mga nakatuon sa kayamanan, nakatuon sa mga makamundong bagay, ay nawawala bisa yung salita ng Diyos. Ang binhi ay yung salita ng Diyos. Kanina ay katatapos lang ng aming training dito sa kumpanya. Ang tawag dito yung Global Preparedness when there is earthquake or disaster. Kasi katatapos nga ng wildfire dito sa California. Kaya ngayon naman ay earthquake. So, yung speaker ay maraming sinabi ng mga mangyayari, ganyan. At nung matapos na at nagkaroon ng question and answers, yung mga tao ay hindi matigil sa katatanong. Nag-worry sila, nag-alala, nabalisa. Dito ay ako ay nakikinig. Sabi ko yung mga tao ay naalarma dun sa kwento ng speaker. Maraming tanong, anong gagawin, anong mangyayari, ano nang susunod. Kaya dito ay nakita ko na ang salita ng Diyos, kung meron kang pinanghawakan na salita ng Diyos, ay kumpante ka lang. Ano man ang sabihin ng iba, hindi ka maapektuhan. Ano man ang mangyayari ay hindi ka maapektuhan dahil alam mo kung saan ka nakatayo, alam mo at kilala mo ang Diyos mo na hindi ka niya pababayaan. Alam niyo, pag ikaw ay nababalisa o nag-aalala, ano ang mawawala sa iyo? Ang mawawala sa iyo ay kapayapaan. Kapayapaan. Kaya nga, pag tayo ay nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos at inilalagay natin sa ating puso, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya sa Ebanghelyo sabi, yung mga tumubo sa matabang lupa ay tumubo, nag-uhay. Nag-uhay sila ng 30, 60, 100. Ibig sabihin, magbubunga ang ating ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ano yung bunga? Magkakaroon ka ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Magkakaroon ka ng kagalakan. At magkakaroon ka ng tiwala sa Diyos. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Na ugalihin nating mag-aral ng salita ng Diyos. Ugalihin nating magdasal lagi sa Diyos. Magsimba. Ugaliin nating sabihin kung anong magagawa ng Diyos sa buhay natin. Siya ang ating tagapagligtas. At magkaroon ng yung kapayapaan sa buhay natin at sa isipan natin. Kaya pag ikaw ay nababalisa, ikaw ay naguguluhan, magdasal, magbasa ng salita ng Diyos, makinig. At yung bunga nito ay magiging parte ng ating buhay at magkakaroon tayo ng kapayapaan, peace sa ating buhay. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Be at peace. Shalom. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.